Lakas. Wala namang usok ano? Wala. Dito wala. Pero alamin natin kung bakit o revolusyon. Tanggalin natin yung spark plug kung nagbabasa na kung anong bakit. Tatanggalin natin muna yung spark plug. Ayun eh. Okay naman yung under ng makina. Ang problema, mausok pa rin. Kahit bago na pong palit ng valve seal nito, mausok pa rin. Hindi naman siya blue by. Kahit na i-revolusyon, walang usok na tumatalsik dito. Yun ang alamin natin. Dito po sa spark plug na tinanggal natin, nakikita po natin sobrang itim at nagbabasa po ng langis. 4 na spark plug po ang nagbabasa ng langis. Ibig sabihin po 4 na piston ang nagbabasa ng langis sa loob ng makina. Ang gagawin po natin dito, ibababa po natin tong cylinder head. I-check po natin kung saan po nanggagaling yung, kung bakit po nagbabasa ng langis ang piston o kaya yung spark plug nya. Yan, sige tanggalin mo. Yan, wala na, nakasapit ito pa. Wala na ito pa, mga sakit nya. Isa pa. Yan. Okay. Sige. Nagbabasa nga ng langis mga boss. Ayun langis oh. Ikotin mo nga tong piston, tingnan natin baka may kalog. Sa loob dito, oh. Parang gas-gas eh. Parang bagong overhaul nga lang to eh. Parang bagong overhaul. Oh, sige, ikotin mo nga. Tingnan natin to. Halos lahat ng piston basa ng langis eh. Ayun oh. Kaya siya mausok. Sa number 1 mas marami yung langis niya. Huwag mo natalian to. Ito huwag mo natalian yung timing belt. Huwag alisin mo to dahil hindi mo maikot yan pag may tali. Yan. Oh, tandahan ba masira yung timing belt. Let's move to. Sige, ikotin mo. Ipantay mo lang to ha. Titingnan natin kung may kalog. Sige. 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 Sige pa. Up. Sige pa. Oh. Sige. Balik kunti. Up. Tama na. Masarang lang is ano. Alugin mo kalog. Ha? Kalog. Lakas kalog. Sige daw. Kalog. Sige. Sige kabila. Malakas. Ha? Malakas kalog. Malakas kalog. Sige. Tingnan natin yung ano, cylinder head. Gano mo nga ano mo nga, ibaliktad mo, titingnan natin yung ano. Hindi dito pa ganun. Yan. Basa din ng ano no. Basa ng langis. Sige, ano natin. Tanggalin mo tong ano,
itong tornilyo na itong intake. Tapos tatanggalin natin mga barbula muna, yung engine valve. Alamin natin kung bakit siya, kung saan nanggagaling yung tagas ng langis, dahil mausok. Kasi bago na tong valve seal nito, pinalitan namin tong valve seal, mausok pa rin. So ngayon ang check natin dito ang kanyang valve guide. Nabaklas na po natin ang engine valve nito. So ito po siya, nabaklas na po natin. At ito po yung valve seal na bagong palit namin, pero umusok pa rin. Dito mga boss, nakita po natin dito sa pinaka valve guide nito, kasi ito ang valve guide nito mahirap po tanggalin, pero mayroon kaming valve guide na pinukpok lang konti, lumabas agad. So ito po siya. Bali 7 piraso na valve guide ang natanggal namin, na pinukpok lang konti, lumabas agad. So baka isa po sa dahilan nito, pag sira yung valve guide, pumapasok na po yung langis nya. Kahit na bago yung valve seal dito, pag sira naman ito, dito dadaan yung langis sa katawan ng valve guide. Kaya isa po sa dahilan kung bakit lumulusot po ang langis dito sa labas ng valve guide nya. Pero ang gagawin pa rin natin dito, i-check po natin yung piston nito, yung piston ring. So ito po yung piston ring nya, i-check po natin to, kasi ito mga boss, hindi natin alam kung okay ba ang clearance nito. Pero ito kasi hindi ito blue by yung makina ito, pero may langis po na lumalabas dito sa ibabaw. Kaya ang gagawin po natin dito, tanggalin po natin tong piston para i-check ko po yung clearance ng piston ring. Okay. Bagong overall nga raw to. Oo nga, malinis yung Malinis pa yung piston ring niya, oh. Bagong piston ring to. Bago pang piston ring. Okay. May bearing yan? Eto, nahulog yung bearing. Sauli mo yung ano. Yung tornilyo. Doon. Natanggal yung bearing. Bayad, traswasser at? Yan. Sige. Ang bearing nito kay lang Number 4 yan yun ha? Ay, ano? Dito sa number 4 pantay yung ano yun. Dito ang ano. Oy, lakas! Ayun o. Ano yun? Nakapantay. Pantay. Ano ba? Ayun ba kaya? Pantay. Itong pantay oh. No? Hindi pwede pantay. Yan, naikot na yun eh. Naikot mo to? Oo. Ito, ganun din eh. Tingnan mo rin yan. Ito, hindi ko binitawan Meron na to to eh. eh. Ha? Meron na. Hindi, ayun. Ayun, pantay nga rin. Ay, hindi. Ito ko muna galawin to. Balik mo natin yung Dude, kulang mga gini. Ngayon mga boss, may nakita na po tayo isang dahilan kung bakit po umaakyat po ang langis sa ibabaw ng piston. Dahil po dito sa piston ring, sa pagkakabit, pantay po siya. So ito po siya, pantay. Hindi po dapat ganito ang piston ring nya pag kinakabit po sa liner.
Ngayon mga boss, ititesting na natin ang piston ring. Unahin muna natin tong first groove ng piston ring kung okay ba ang clearance niya, yung pinaka gap po ng piston ring, kung malaki o maliit ang clearance niya. So dito po sa dinakabitan po, dito po sa liner, dito po natin susukatin. Dito po natin makikita kung okay yung piston ring nito. Ito mga boss, first groove lang itong sinusukat natin ngayon. So nakikita po natin na maayos naman yung clearance nito. Maliit naman ang clearance niya. Ibig sabihin okay po ito ang first groove niya. At isusunod po natin ang second groove na piston ring. So ito po siya. Titingnan natin kung okay rin ba ang clearance nito. Dahil dito sa pagtitesting natin, dito natin malalaman kung ayos ba itong piston ring na sinusukat natin. So ito nga po, susukatin natin. Nakikita rin po natin dito sa second groove na piston ring, ayos din po ang clearance niya. Medyo maliit po ang clearance niya. Okay po ito. So ayos po ito. First saka second, ayos po yung clearance niya. Ito mga boss, ito yung oil ring niya. Sinukat na po natin isa-isa bawat piston. Nakikita po natin na sobrang laki ng clearance niya. So ito po. Ang first saka second group, okay naman yung clearance niya. Pagdating po dito sa oil ring niya, hindi po siya ayos dahil nga po masyadong malaki yung clearance nitong oil ring niya. Kaya po yung langis na galing sa ibaba tumatagos po papunta sa ibabaw ng piston. Kaya isa dahilan to kung bakit naglalangis po ang ibabaw ng piston, dahil yung langis po na galing sa ilalim dumadaan po rito kasi masyadong malaki po ang clearance dito. So ito po siya. Ngayon mga boss, may binili po tayo na piston ring at unahin po natin sukatin itong oil ring niya. Kung titingnan po natin kung nasa tama ba ang clearance nito kisa doon sa luma na piston ring. So ito mga boss, nakikita po natin yung bagong piston ring, maliit na po ang clearance niya. Ito po yung dapat na sukat na ilalagay po natin dito sa liner na to. Ang first groove na piston ring, susukat po natin. So ito po siya, nasukat na po natin. Ang clearance po niya nasa ayos naman. Hindi naman siya masyadong malaki ang clearance niya. Ito mga boss, palagay ko oversized na po itong piston ring na kinabit nung unang gumawa. Ngayon ang ginawa po nila, nagkikil po sila. So binabawasan po, pag oversized po kasi binabawasan po dito. Ngayon ang nagiging problema mga boss, yung oil ring niya nasubrahan sa bawas. Kaya po ganung kalaki ang clearance sa oil ring niya. Dapat mga boss, ang clearance niya pantay-pantay dapat lahat. Yun. Kaya ang ginawa po natin, pinalitan na lang natin ng standard na size para pantay-pantay na yung sukat.
kakabit po natin dito yung piston ring para makita po natin kung ano yung tama o mali sa pagkakabit. Kasi kagaya na sa paghugot ko po ng piston, may napansin ako na hindi maganda yung pagkalagay ng piston ring. So ito na po, unahin muna natin yung pinaka oil ring po nito. So ito na po, nakapasok po yung oil ring, yung isang ring nya. Ngayon ang gagawin ng kasunod po dito isa, kasi kagaya na may tinanggal tayo sa piston yung una. Itong gatla na ito, itong awang na yun sa piston ring, pinantay niya, pinantay po, pantay ganyan. Ang gagawin po natin, itong gatla na ito ilalagay po natin sa kabilang side, sa likuran. So dito po, dito siya. So ayun na po, yung gatla po na sa itaasan dito. Tapos yung kabila naman dapat dito po sa kabila. Ayan, nandito siya pa. Hindi po siya pwede na magkatapat po rito yung gatla nya. Ang pangalawang ring naman pataas, itong tatak na yan sa itaas po natin ilagay. Pataas po, yan. So yun. Tapos ito naman pinaka first groove na piston ring, may tatak din po ito. Sa taas po siya, nakaganon. So ganito po yung mas mundo. Ito po may pinaka gatla nya, ito po. Tapos sa first groove, ito po siya, magkatalikuran. Kaya iyan po ang tamang pagkabit po sa liner. Hindi po pwede na ikabit natin doon sa liner na parehas po sila nakaganito. Ayan, hindi po pwede yun. Kasi kagaya na may napansin ako sa isang piston, ganito ang pagtanggal ko, nakaganito po yung piston ring nya. Hindi po pwede yun. Aakyat po ang langis nito pag ito ang design.